si Liklik. Ako po ay dating kasama ni Father sa bahay paghubo. Ang kwento ko po sa buhay namin ni Padre habang kami magkasama, mula po ako ay napunta doon nung ako ay tumungtong kolehiyo na siya po ay nagtayo noon ng bahay paghubo at kami po mga kabataang paghubo ay kanyang tinulungan. Sa pamamagitan po ni Father Pete ay mas nahubog po ako doon na lalong-lalo na po sa pananampalataya. Hindi lang po akong kabataan ang tulungan ni Father Pete, kundi marami po kami. Pero ako pa lang po yung mula doon sa bahay paghubo ay nakatapos at kitang-kita ko po yung kaligayahan sa mukha ni Father Pete. Ako ay gumraduate ng kolehiyo. Napakalaki po ang pasasalamat ko kay Father Pete dahil siya po ay dumating sa buhay ko dahil noon po ay hindi ko po talaga alam kung paano ako mag-aaral ng kolehiyo. Dahil po sa kanya ako po ay nakapagtapos at nakamit ko po yung pangarap ko sa sarili ko at yung pong pangarap niya sa pamayanan o sa aming tribo ay unti-unti ko din pong ginagawa at yun po yung pangako ko kay Father Pete. Sa aking personal na buhay na paghubog na nagmula sa paghubog ni Father Pete ay mula sa isang simpleng buhay ng katutubo na kung ano lang yung gawain sa pamayanan, yung simpleng pamumuhay, yun lang yung aming iniinugan ng pamumuhay. Subalit nang dumating si Father Pete, ay nakita namin ng maraming bahagi, maraming bagay, kagaya ng yung mismong pagkatao naming mga katutubo na dati mahiyain, hindi nakakaharap sa tao, hindi nakakapagsalita ng gusto, lalo't higit ay kung sa mga issue. Ito ay nakita namin na sobrang mababa yung pagtingin namin sa sarili. Mula sa paghubog ni Father Pete ay nalampasan namin yung mas mababang pagtingin namin sa sarili, na wala na rin yung diskriminasyon sa pagitan ng Tagalog at naming mga katutubo. Pangalawa, yung simpleng bahagi na namin, hindi namin naiugat sa aming buhay sa araw-araw. Ang akala namin, ito ay daloy lang ng aming pamumuhay. Subalit sa maraming pinagdaanan naming paghubog kay Father Pete, nalaman namin na ito pala ay isang malaking biyaya sa amin ng Diyos. Na yung pagbabahagi namin sa isa't isa, ito pala ay malaking ugnayan naming mga katutubo na dapat talagang patuloy na ipagpatuloy. Ang isa pong mga natutuhan ko, lalo sa ngayon, nang maitatag namin ng IPA, ay yung pagmamalasakit talaga sa pamayanan, sa aming kapwa. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong pamayanan at lalo't higit yung kalikasan na aming pinagmumulan din ng pangkabuhayan sa araw-araw ay aming dapat maprotektahan. Ito po yung mga nakita kong pag-unlad sa aking buhay sa pamamagitan ni Father. At ang isa pong hindi ko rin malilimutan, ako hindi nakakapagsalita sa harap ng maraming tao. Pasubalit sabi ni Father, paano ninyo maipahayag yung inyong saloobin? Paano ninyo ibabahagi sa inyong kapwa yung mga kaalaman na dapat ay makuha ng ibang tao sa inyo? Kaya sa bawat pagsasalita ko, ako'y nahihirapan. Sabi ko kay Father, mahirap talaga pong magsalita. Ang aking iimikin na hindi ko gaanong masabi. Sabi ni Father, huwag mong isipin. Pakiramdaman mo ang iyong kalooban. Kung ano yung binubulong ng iyong puso, iyon yung dapat mong sabihin at iyon ang totoo. At ang isa pa pong malaki kong nakuhang paghubog kay Father, si Father yung pare na talagang bumabad sa aming pamayanan. Hindi niya dala yung pagiging Kristyanismo sa aming pamayanan, kundi lumubog talaga siya sa kultura namin. Mula sa aming katutubong pananampalataya,
ito ay kanyang iinugnay sa pananampalataya ng Katoliko. Hindi yung bagamat siya pare pupunta sa isang pamayanan, magmimisa at mangangaral ng tungkol sa Diyos. At sinasabi din po ni Father, mismo sa buhay naming mga katutubo, nakita niya yung lalim ng pakikipag-ugnayan namin sa Diyos. At iyon din po yung sa kasalukuyang paghubog ng ginagawa namin sa MSBK, na yung pananampalataya na hindi hiwalay sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa akin, ang natutunan ko kay Father ay yung huwag sumuko. Dahil nung ako kasama niya sa Save Sierra Madre Network, ay pinaglalaban namin ang sa kaliwata. Na-impluwensyahan ng gobyerno yung anak ko na tanggalin sa scholarship. Ay sabi ni Father, ay huwag ka susuko dahil maraming tutulong sa iyo. At talaga yun ay nangyari na nakatapos nga ng anak ko na talagang ay huwag sumuko. Tapos kasama ko siya sa mga sa barangay, lalo na sa Lumutan. Pag kahit anong hirap, sasabihin ko, Father, ako po ay mauna ka na po. Hindi ako una. Ikaw ang aming gagabayan, ikaw ang mauna, at kung ano yung lakas mo, mag-a-adjust kami. Kaya nakikita mo doon yung talagang pagdaman niya sa kanyang mga kasama, lalo na pagka sa malalayong lugar ka pupunta. Tapos noon ay nagano kami sa barangay, yung bang may sayawan. Pero talaga pumunta siya doon sa mga tao at sabi niya, pwede ba magpahinga na kayo? Dahil kinakailangan natin bigyan ng diin, bigyan ng pagpapahalaga ang gagawing misa kinabukasan. Kaya nakita mo doon yung balanse baga kay Father na yung sa sakramento at saka yung kalalagay ng tao. Talagang hindi niya naalis yung pagiging niyang mapagkalinga at tinitingnan niya ang tunay na kalalagayan. Lakad siya ng lakad, hindi siya nagsasama ng mga kasama namin. Basta sasabihin niya, dyan lang kayo. At mamaya marami na siyang nakuhang informasyon at gagawa niya ng paraan kung paano ang simbahan talaga ay makatugon sa pangailangan naman. Ano po yung mga hindi niyo malilimutan kay Father noong siya ay nabubuhay? Marami po. Nung siya nabubuhay pa, nung pampa kami, kahit nung hindi pa siya pare yung pag may birthday kami, lagi nagpapadala ng mga cards. Hanggang sa, nung busy na siya sa pagkapare, parang nakalimutan niya. Pero pag may mga okasyon sa amin, na libre siya, talagang pumupunta siya sa amin. Ganun, pag pinakailangan din sa amin kami, kailangan siya namin, talagang nandyan din siya. Sa amin. May mga okasyon na talagang importante, lagi nakapampara siya sa amin. May mga pagpala, diba mga may sakit na talagang tinutulungan din niya kami. Lagi din siya nakasuporta sa amin, sa mga pamangkin, sa mga apo. Siguro, kasi hindi naman iwanan talagang walang, meron talagang nangyayari sa mga buhay. Hindi ako nagsasabi ng wala. Kasi siyempre, makasabuhin naman, talagang meron din mga hindi pagkakaunawaan, sa mga pamangkin minsan, mga kapatid, talagang ganyan siguro ang buhay natin. Oo, madali naman yun. Hindi naman yung habang buhay na nagkatapat. Mga isang araw, Ano po yung hindi mo malilimutan kay Father Pete? Hindi ko po malilimutan kay Father Pete, kay Papa Ben. Pag pumupunta po sa amin, tapos magluluto po ako ng pagkain. Pag po, lagi po ako binubuli ni Papa Ben. Tapos, lagi po siyang, pero ang po niyan, dami niyang kinikwento sa akin, nagkukwentuhan kami pag kami nasa kainan na nagkakumakain po siya, lagi po nagkukwentuhan. Kaya mamimiss ko po sa kanya yung niya sa akin, pagbuli niya sa akin, pero okay naman po, natutuwa. Tapos, lagi po nakatawa yun. Hindi ko makalimutan kay Papa Pen
lumalabas siya dun sa may gawaan ng gloves dati. Sinasabi niya, ay, tumataba ka. Tapos kumaganda ko pa. Yung mayaman ka pa. Sabi ko, hindi Sabi ko ganun. Pero may hindi ako makalimutan kay Papay Pen. Nung time na yun na lumapit kami nung anak ko kasi ayaw nung anak ko mag-into sa pag-aaral, lumapit kami sa kanya. Pero tinanggihan kami. Pero naiintindihan ko naman kasi sinabi niya sa akin, wala akong maitutulong sa inyo. Sabi ni Papay Pen. Sabi ko, dati hindi ko yun naiintindihan, pero ngayon naiintindihan ko kasi sa dami kong nandito narinig na pagsasalita tungkol kay Papay Pen. Pero umiyak pa nga kami nun Ayaw niyang, hindi naman sa kanya yung pera, ayaw niya makialam kasi hindi kanya yung pera na yun. Kaya, kasi nakikita namin may marami siyang tinutulungan. Kaya hindi naman kami lalapit sa kanya kung wala kami nakikita sa kanya Kaya yun ang hindi ko Pero wala na yun kasi alam ko naman na alam ni Papay Pen na kaya niya kaming gumawa ng paraan para makaano yung anak ko. Talaga po hindi niya kayo tinulungan dahil hindi niya pera iyon. Opo. At yun ay pera. Oo. Talagang, pero naintindihan ko yun. Kaya sabi ko naman sa anak ko, sige Claire, naintindihan ko yung si Papay Pen kasi hindi niya pera yun Kasi kaya naman kami lumapit, nakikita ko marami siyang napapaaral, ganun, sponsor, kaya, pero ngayon naintindihan ko na talaga na para yun sa mga katutubo na binibigay niya yung mga tinutulong niya doon sa mga katutubo. Maraming nangangailangan po doon. Sige po. Ang hindi ko malilimutan kay Father, siguro naging highlight sa akin na yung malaking pagtitiwala niya sa akin na hindi ko expected na yung pag-atang niya sa akin na malaking responsibilidad na gawain sa Urban Core. Grabe, andoon yung paano pakikipag-ugnayan sa level ng mga simbahan, sa mga kaparian, sa LGU, yung sa iba pang mga NGO at yung nasa komunidad. Doon ko naramdaman na yung tiwala niya bilang isang pari na parang kabag-habag bilang ako na hindi naman ako talaga wala sa aking hinagap na yung tiwala na iyan ay tangan-tangan ko hanggang medyo nagkalayo man kami ni Father. Sa loob ng 5 taon, masarap ang pakiramdam ko. Nakipamuhay, anumang uri ng encounter mo, uri ng anyo ng buhay, ng tao, lahat yan naramdaman ko. Yung ang sarap, ang gaan. Hindi kayang bayaran ang salate ang aking sobrang saya nung ako'y napunta sa Sikaplay at syempre, malaking role din ang pagbo-volunteer ko sa Sierra Madre. Damang-dama ko rin, tangan-tangan ko rin yung mga kapwa katutubo na tinuring akong kapatid na rin nila dahil yung buhay nila, kaya ko rin angkupan sila kung ano mang uri sila dito sa ating ibabaw ng mundo. Magandang hapon. Ma-share ko lang, hindi ko malilimutan kay Padre yung passion niya sa pagtulong doon sa mga nangangailangan, lalong-lalo sa mga katutubo at sa yung mga urban poor communities kasi magkasama kami kahit gabi na. Sabi niya, samahan mo ako Rita, magbigay tayo ng discussion doon sa mga malapit lang i-demolish. Sabi niya, ganun. O sige, sasamahan ko din si Padre. So, yun, bibigyan sila na yung mga karapatan nila para sa ibig sabihin, right to housing, ganun. Tapos, kung aksidente lang yung pagkapasok ko sa Save Sierra Madre, hindi ko naman kilala talaga si Padre. So, nung nakilala ko siya, parang sobra akong na-impress sa kanya na namuhay siya ng anong tawag ito? Namuhay siyang dukha. No, wala siyang simple lang na pari, no? Pag makita mo siya na hindi nakasutana, parang hindi siya pari. Tapos, yun,
yung pakikipaglaban niya para sa karapatan ng mga katutubo. Isa pong halimbawa nito yung pong dalawang katutubong pinagbintangang MP. Oo, yung sino nga yun? Marites. Si Marites at si Rosario. O yung siya pa yung tumulong para makalabas yung dalawa. No, parang walang katapusan yung pagtulong kahit na nakalabas na, tinulungan pa rin. Binigyan ng kung saan sila ilagay. So parang iba siya sa mga pare na nakilala ko talaga. So yun lang masasabi ko kay Father.